Hello, welcome to our channel. So, ang topic natin ngayon is AC circuits. This is episode 15, particularly all about mesh analysis. So, tapos na tayo doon sa unang circuit analysis technique natin, yung nodal analysis. Okay? So, panoorin nyo lang yung mga previous episodes. Meron tayong 4 na parts, part 1 to 4, all about nodal analysis. So, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo. Ngayon, proceed naman tayo sa next type of circuit analysis, which is mesh analysis. Kung sa nodal analysis, ang hinahanap natin is node voltages, dito naman sa mesh analysis, ang hahanapin natin is mesh current. Okay? So para lang din naman tong yung method sa mesh analysis for DC circuits. Okay? Kung ano yung natutunan natin doon, same method lang din dito sa AC circuits. Yun nga lang, dahil meron tayong phasor sa AC circuits, mas complicated lang yung computation. Okay? So, sige, review natin. Ano ba yung steps sa mesh analysis? Sulat ko muna yung steps. Assign mesh current. Mesh currents I1, I2, ... until IN to the N meshes. To apply KVL to each of the N meshes. Use Ohm's law to express the voltages in terms of the mesh currents. Then 3, solve the resulting N simultaneous equations to get the mesh currents. Okay, so here are the steps for mesh analysis. So first, assign mesh currents I1, I2, ... until IN to the N meshes. So depende kung ilan yung mesh natin sa circuit. Yun din yung total number of mesh current. Kung may N meshes tayo, meron din tayong total I1, I2 hanggang I sub N mesh current. So, pero ano ba yung mesh? So, yung mesh, isa siyang loop, di ba? So, a mesh is a loop that or which does not contain any other loops within it. So, halimbawa, meron tayo ditong circuit . Oops. Yan.
Or gawin nating mga impedance kasi nasa ano tayo? Nasa AC circuit tayo. Z1, Z2, Z3, Z4. Okay, so meron tayong random circuit na to. Pag in-identify natin yung mga loops, okay, meron tayong loop 1, loop 2, loop 1, loop 2, loop 3. Dito rin, loop din to. Diba? Yung buong loop na yan. Tapos loop din yan. Loop din yan. Loop din yan. Right? So marami tayong loops. Pero anin dito yung mesh? Okay? Yung mesh is tatlo. Etong loop 1, loop 2, tsaka loop 3. Kasi from the definition, it is a loop which does not contain any other loops within it. Kung consider natin tong loop 1, wala namang other loop inside this loop 1, right? Ganun din kay loop 2, ganun din kay loop 3. Kaya mesh yung mga loops na to. Pero kung i-consider nyo itong pinaka loop na to, ay, yan, yung green loop, hindi yan mesh kasi within this loop, meron kang enclosed another loop which is in-enclose niya yung lahat ng mesh na to, 'di ba? Sa loob nitong green mesh na to, meron siyang tatlong loop. So hindi siya mesh, okay? Likewise, ano hindi pa mesh dito? Let's say kung ito naman, itong loop na 'yan. Okay? Hindi rin yan mesh kasi in-enclose nga naman is dalawang loop within it. So, ganun mag-identify ng mesh. Okay? So, bale dito sa given circuit ko na to, tatlo lang yung mesh. Tatlo yung mesh natin, itong loop 1, loop 2, tsaka loop 3. Ibig sabihin, tatlo rin yung mesh currents. So, bubuo tayo ng tatlong equations in three unknowns. Mesh currents I1, I2, I3. Okay, so sige, next. Apply KVL to each of the n meshes. Use Ohm's law to express the voltages in terms of the mesh currents. So yon, ang gagamitin naman nating equation dito kay Kirchhoff's law equation is KVL kapag mesh analysis. Sa nodal analysis, 'di ba, KCL? Kapag mesh analysis, KVL. So, gagawa kayo ng KVL equation sa bawat mesh. Tapos, 'di ba yung mga KVL equation natin is in terms of voltages. Yung voltages na yon, i-convert nyo in terms of mesh current using Ohm's law. So, ano yung Ohm's law? Bale, kung meron kang voltage V, it is also equal to current times the resistance. Kung DC circuit. Pero kung AC circuit, phasor V is equal to phasor I times the impedance. Okay? Yun. And then, solve the resulting and simultaneous equations to get the mesh current. So, parang sa nodal analysis lang. After nyong mabuo yung n equations, simultaneous equations, isa-solve nyo simultaneously for the unknown. This time sa mesh analysis is mga unknown mesh currents I1, I2 until IN. Depende kung hanggang n simultaneous equations meron tayo. So, pwede tayong gumamit uli ng elimination or substitution method or Cramer's rule. Okay? So, ta-transform nyo sa matrix form yung system of linear equations in complex number.
Then applying Cramer's rule, yung using determinants, pwede nyo ma-solve yung unknown mesh currents, isa-isa. Okay? Sige, para ma-illustrate natin, yun lang naman yung mahalaga dito. Okay? Solve na tayo ng sample problems para maturo natin yung mga shortcut steps for the mesh analysis. Okay, sample problem number 1. Find VO for the given circuit. Okay, ito lang yung circuit natin. So find BO, yung voltage across this J4 ohm inductor given the circuit. Okay, sige. Mesh analysis ang gagamitin natin. So ilang mesh meron tayo? Obviously, dalawa. Isa, dalawa. Right? So ilan yung mesh current natin? Dalawa rin. So take note, kapag mesh analysis, meron tayong pattern lang dito. Para ma-apply yung pattern sa pagbuo ng equation, okay, kailangan isa lang yung i-assign yung direction ng mesh currents. So kung gusto nyo parehong clockwise, or kung gusto nyo parehong counterclockwise, okay, kailangan consistent yung direction. Hindi pwede yung isa is clockwise, tas yung isa is counterclockwise. Although pwede naman talaga siya. Pero hindi nyo ma-apply yung pattern sa pagbuo ng equation kung magkaiba yung direction ng mga mesh current sa bawat meshes. So dapat consistent lang na isa. Either parehong clockwise or parehong counterclockwise. So wag nyong gamitin is magka-opposite. Okay, pwedeng parehong clockwise or pwedeng parehong counterclockwise. So sige, ang a-assign na lang natin na direction is parehong clockwise. So magkakaroon tayo ng mesh current I1, phasor I1, tsaka mesh current phasor I2. Na, again, take note, dapat parehong clockwise ang direction para ma-apply yung pattern sa pagbuo ng equation. So, naka-phasor naman na, so hindi na tayo magko-convert sa phasor, right? Usually kasi, yung mga circuit is merong circuit na naka-time domain, tas kino-convert pa natin to phasor. So, ngayon, diretso na tayo. Yan, so magke-KVL na tayo. Dito sa mesh 1, summation of voltage is equal to 0 at loop 1 or mesh 1. Okay. So, KVL ngayon tayo. So, ganito yung shortcut formula. Kahit anong circuit ang ibigay sa inyo, applicable to. As long as wala, actually, pwede rin naman apply kapag may dependent current or voltage source. Pero usually, kapag independent voltage source lang or current source, pwede nyo i-apply itong shortcut formula or shortcut method to create the KVL equations. So, kapag kino-consider nyo yung mesh 1, tas nag-KVL kayo doon, ganito yung shortcut. So, simulan nyo dun sa mga voltage sources. Okay? Di ba meron tayong isang voltage source dito sa mesh 1. So kung saan polarity pumasok yung assigned direction ng mesh current natin, kasi pag ganito siya, 'di ba?
pa-clockwise. So, papasok siya dito. Papasok siya sa negative polarity. So, gagamitin yung sign nung 4 angle 0 degree volts is negative. So, negative 4 angle 0 degree volt. Tapos, pag wala ka ng mga sources, voltage sources, dun ka na sa mga elements. So, kapag sinum up nyo yung mga impedances within the mesh 1, we have 2 minus J5, right? So, 2 minus J5, then times yung considered mesh current sa mesh 1, which is I1. Dapat positive yung ilalagay nyo. Positive. Okay. Tapos, kasi merong common impedance or element sa mesh 1 tsaka sa mesh 2. Ano yung common? Ito ang capacitor. Ibig sabihin, magkakaroon ka dito ng additional voltage due to the contribution ng current I2 dito sa negative J5 ohm. Okay? So, ang gagawin mo, negative sign naman times yung voltage across this negative J5 ohm due to the current I2 sa other mesh. E di, Ohm's law, current times impedance, so negative J5 I2. Okay. So ito, Ohm's law lang din to, di ba? Yung ginawa ko dito. Inad ko lang muna yung mga impedances sa loop 1, then tinimes ko sa I1. Kaya, equal to sa voltage across the two elements. Sa capacitor tsaka inductor. Ay, tsaka resistor. Yan. Or, pwede nyo tong gawing, by the way, equate nyo na to 0 kasi wala ka ng other elements. So, na-consider na lahat. So, ibig sabihin, pag sinimplify natin to, pwede siyang transpose nyo na lang si negative 4 angle 0 sa kanan kasi constant lang siya. So, copy nyo yung 2 minus J5, I1. Then, negative of negative J5, positive J5, I2 na siya. Tapos, from negative sa kaliwa, pag nilipat nyo sa kanan, magiging positive 4 angle 0. O, ito na yung equation 1 nyo. Equation 1. So, ilan ang bubuuin nating equation? Dalawa, kasi dalawa yung mesh current. I1 tsaka I2. So, equation 1, ito yon. Next, equation 2 naman tayo. So, mag-KVL, summation of voltage equal to 0 at loop 2 naman, okay? Or mesh 2. Ito, yung merong current, mesh current I2. Yan. So, sige, wala naman tayong voltage sources dito sa mesh 2, right? So, doon na agad tayo sa voltage across the elements. So, kapag nasa mesh 2 ka naman, okay, consider mo yung sum ng impedances within the mesh 2. Meron tayong capacitor tsaka inductor. Add mo yon, bale, negative J5 plus 4J or J4. Okay? Times the mesh current within that mesh 2, I2, right? Times I2. Okay? Positive uli dapat yan. Okay, positive. And then minus naman, again, dun sa common impedance sa mesh 1 tsaka mesh 2, i-add natin yung voltage contribution due to I1 dito sa common element na negative J5 ohm sa mesh 1 tsaka mesh 2. Pero dapat opposite, negative sign. Negative nung voltage across that common element. So negative, again, negative J5 yung impedance. So negative J5 times the mesh current I1 naman equal to 0. So ganun yung pattern. Ganun lang yung pattern palagi. Pagbuo ng
KVL equation using mesh. Okay? So, pag sinimplify natin to, bale, negative J5 plus J4. So, magiging negative J, right? Ji2. Then, negative of negative, positive J5, I1 equal to 0. Okay. So, pwede nyo pa itong i-simplify. So, canceling nyo tong J na lang, divide both sides by J, magiging negative I2 plus, so cancel to, plus 5I1 equals 0. Okay. So, equation 2. Yan. Or, i-arrange natin yung order ng unknown. Unahin ko si 5I1, tapos followed by minus I2 equals 0. Yan. So, nakabuo na tayo ng dalawang equation in two unknowns, I1, I2. Ito yung equation 1. Tapos, ito yung equation 2. So, again, it's up to you how to solve this simultaneous equation. Pwede kayong mag-elimination or substitution method or Cramer's rule. Parang mas madali kung mag-elimination na lang tayo kasi tingnan nyo tong equation 2. Wala siyang imaginary, right? So, solve natin, let's say, si I1. Okay? Or pwede rin si I2. Transpose nyo si I2 dito. 5I1 is equal to I2. Okay? Pero, check natin kasi kung ano yung kailangan lang natin para mahanap si VO. Kasi hindi nyo naman kailangang isolve lahat yung mga unknown mesh current. Depende na lang sa problem kung pinapahanap talaga yung lahat ng mesh current. Pero kasi sa case natin, ang hinahanap lang si VO, right? So ano yung kailangan natin para ma-solve si VO? Yung current I2 lang, right? Kasi by Ohm's law, masasolve natin yung voltage across this J4 ohm inductor equal to impedance niya na J4 times I2. Right? So kahit hindi na natin i-solve si I1, para less effort tayo, less work, I2 na lang. So ibig sabihin, dito sa equation natin, kailangan maging isang equation in one unknown I2. Okay? So, ang gagawin ko pala dapat, isa-solve ko dapat dito sa equation 2, si I1 in terms of I2, para ipa-plug in natin sa equation 1, solve agad si I2, right? So, di-divide ko na lang to both sides by 5. So, I1 is equal to I2 over 5. So, ito yung bagong itsura ng equation 2. So, substitute ngayon, substitute 2 in 1. So, ito yung equation 1 natin. O, papalitan ko ngayon itong I1. Okay, in terms of I2 na to. So, erase ko to. Papalitan ko ngayon ng I2 over 5. So, naging isang equation na lang tayo in one unknown I2. So, factor out nyo lang tong I2. Factor out the I2. And then, sa loob nitong grouping symbol or bracket, i-add natin yung coefficient. So, bali we have 2 minus J5 over 5. Then, plus J5 equal to 4 angle 0. So, para ma-solve si I2, divide both sides by dito. So, cancel. I2 is ito, 4 angle 0 degree divided by 2 minus J5 over 5 plus J5. And so, gamitan nyo na yan ng calculator.
Okay. So, punta kayo ulit sa complex mode. Mode 2. Tapos, usually, naka-degree yung mode ng angle. Lagay nyo sa degree. Shift setup 3. So, input nyo tong expression for I2. So, 4 angle 0 divided by 2 minus 5j over 5 plus 5i or 5j. Okay. In polar, shift 2, 3. Okay, approximately 0.995 angle negative 84.289 degree amps. Tapos, ipa-plug in na natin. Di ba nakuha na natin yung formula for VO? Ito. Formula natin for VO, Ohm's law. Copy. Okay. So, VO ngayon is J4 times I2, which is yung nakuha natin, 0.9995 angle negative 84.289 degree. So, 4i times 0.995 angle of negative 84.289. Okay, in polar, shift 2, 3. Okay, 3.98 approximately 3.98 angle 5.711 degree volts yan. So, phasor naman yung hinahanap, right? Phasor VO. So, yan na yung final answer natin. Okay, next problem. Problem number 2. Solve for IO. Okay, solve for IO given the circuit. So, mesh analysis. So, hindi pa tayo naka-phasor, naka-time domain tayo. Convert muna natin to phasor. Convert to phasors. So, meron tayong dalawang sources, voltage sources.
So dito sa source 1, let's name it VS1 for 10 cosine 2t. Pwede nyo lagyan to ng plus 0 para sa phase. So kapag naka-positive cosine, direkta na natin mako-convert into phasor as polar. So amplitude 10, then angle, phase 0 degree volts. Okay? Tapos dito sa pangalawang source, let's name V sub S2. We have 6 sine 2, sine 2t. So hindi tayo consistent kasi magkaiba yung voltage source. Isang cosine tsaka isang sine. Kailangan gawin yung isa, consistent nyo, gawin yung consistent na isa lang yung function. Kung puro cosine lang, dapat cosine lang. Kung puro sine, sine lang. Pero tayo, usually nag-stick tayo sa puro cosine, right? So convert natin into cosine muna itong 6 sine 2t. So paano na nga ba uli yun? Diba ang gagawin lang natin, naturo ko to sa episode 1. So copy nyo lang yung amplitude 6. Okay, and then magiging cosine 2t minus 90 para ma-convert to cosine yung sine 2t. So pag kinonvert na natin to phasor, so yung amplitude 6, tas yung angle niya, phase, negative 90 degree volts na siya. Yan. Tapos dun sa inductor tsaka capacitor, so for the 2 Henry inductor, convert natin to impedance. Say L, ang formula is J omega L. So J omega, omega is again yung coefficient nung T sa cosine, 2, right? Omega is 2. Ito, 2 rad per second. So times 2 for the omega, and then yung inductance L, which is 2. So J times 2 times 2, J 4 ohms. Tapos sa capacitor, 0.25. So 0.25 farad. So ZL, ZC na pala, kasi capacitor. Say Z is 1 over J omega C naman. 1 over J, omega uli is 2 times the capacitance, farad, F is 0.25. So itong 1 over J, that's negative J. Then 1 over 2 times, yung 0.25 is 1/4. So 2 times 1/4, 1/2. Or 2 times 0.25 is 0.5 or 1/2. Reciprocal mo ngayon, 1 all over 1/2, or reciprocal nung 1/2 is 2. So negative J2 ohms. C, Z. So palitan na ngayon natin yung circuit ng phasor values. Copy. Okay, so itong sources natin, palitan natin. Itong cosine 2t, gagawin na natin, ano nga ba siya? VS1 siya, diba? 10 angle 0, 10 angle 0 degree volt. Tapos itong isang voltage source, yung sine, kinonvert natin into cosine. So, ang value niya nasa phasor is 6 angle negative 90. So, 6 angle negative 90 degree volts. Etong capacitor, gagawin ko ng impedance niya na negative J2. Etong inductor, gagawin ko ng impedance niya na J4. Tapos etong hinahanap nating I.O., gawin ko na rin phasor I.O. Yan. So, kapag naka-phasor na, phasor domain na yung circuit, i-mesh analysis na natin. So, ilan uli yung meshes natin? Dalawa, right? Mesh 1, tsaka mesh 2. Yan. So, again, para ma-apply yung pattern sa paghanap ng mesh equations, kailangan pareho yung direction ng mesh current na i-apply. So, kung parehong clockwise, puro clockwise. Kung parehong counterclockwise, puro counterclockwise. So, ganito na lang assign natin, parehong clockwise.
So, meron tayong mesh current I1, mesh current I2. So, mag-KVL na tayo. Summation of voltage is 0 at mesh 1 muna. So, may voltage source tayo. So, saan papasok the polarity, yung assigned direction ng current, I1? Di sa negative, right? Okay. So, negative yung sign na ilalagay kay 10 angle 0 degree volt. So, minus 10 angle 0 degree. Yan. So, kapag wala ng mga voltage sources, consider nyo na yung mga voltage across the elements. So, paano ulit yung pattern? So, for mesh 1, sum up nyo yung mga elements, impedance ng elements. Meron tayong 4 ohm, tsaka negative J2. So, total impedance nun is 4 minus J2 times yung mesh current sa mesh 1, which is I1. Okay? So, dapat positive ang ilalagay. Then, minus yung voltage drop across the common element, which is itong negative J2. Common siya sa mesh 1 tsaka mesh 2. So, kuha nyo yung voltage drop nun, pero negative ang ilalagay yung sign. So, negative impedance, negative J2 times yung mesh current I2 naman. Okay? Yan. So, wala ka ng element na hindi na-consider, right? Equate mo na to 0. So, simplify mo na lang. So, itong 10 angle 0, transpose mo sa kanan kasi constant lang siya. Tapos, unahin kong isulat yung 4 minus J2, I1. And then, negative of negative J2, positive J2, I2. Tapos, pag transpose si negative 10 angle 0 sa kanan, magiging positive 10 angle 0 na siya. Okay. Yan. So, gusto nyo, simplify nyo pa para bumaba yung coefficient. Kasi, GCF is 2, di ba? Dun sa bawat coefficients, both sides. So, divide nyo to by 2. So, 4 divided by 2, 2. Tapos, 2 divided by 2 cancel, J na lang, I1. Plus, so 2 cancel yung 2 dito sa JI2. Magiging plus JI2 na lang siya. Tapos, 10 divided by 2, 5 angle 0. So, equation 1. Next, so dalawang equation tayo kasi dalawang mesh current eh. So, summation of voltage equals 0 naman tayo at mesh 2. Okay. So, sa mesh 2, so, unahin nyo yung mga voltage sources. So, meron tayong voltage source sa mesh 2. So, kung ganito yung direction ng current natin clockwise, saan papasok na polarity? Dito sa positive, right? So, gawin nyo, sign for the voltage source is positive. Yung value niya, 6 angle negative 90 degree. Tapos, yung mga elements na, voltage across the elements. So, again, sum up nyo lang yung mga impedances sa mesh 2. Dalawa, J4, tsaka negative J2. Okay, so J4 minus J2 times yung mesh current sa mesh 2, which is I2. Anong sign yan? Positive. Positive dapat. Okay. Tapos, yung voltage drop naman, doon sa common element, sa mesh 1 at mesh 2, due to I1. Diba, common nga si negative J2. So, consider nyo rin yung voltage drop doon, pero negative. Negative naman. So, impedance, negative J2 times yung current naman sa mesh 1 na I1. Okay, equal to 0. So, ganun lang yung pattern.
ng pagbuo ng KVL equation. So, simplify natin. So, magiging ano to? So, transpose nyo na lang to sa kanan. Bale, matitira dito sa kaliwa is, unahin natin tong, sige, ito muna. Simplify natin, J4 minus J2. Okay, that will be positive 2 or J2, I2. Then negative of negative, J2, positive J2, I1. Tapos yung itatranspose natin sa kanan, positive siya, magiging negative 6 angle negative 90 degree. Okay. Tapos, pwede nyo pang simplify kasi pwede pang i-divide both sides by 2. Common yung 2. Right? So, JI2 na to plus JI1 is equal to negative 3 angle negative 90. Okay? Actually, itong negative 3 angle negative 90, ano yan? Yung angle negative 90, negative ano yan J. So, pag in-input nyo sa calco, negative 3 angle negative 90, ay, lagyan nyo naman. Lagyan natin ng parenthesis. That's actually 3i, right? Or J3. So, pwede nyo gawin siyang JI2 plus JI1 equal to 3i or J3. So, makakancel pa itong J, right? So, I2 plus I1 is equal to 3 na lang. Dividing both sides by J. Or, unahin natin si I1 plus I2 equals to 3. Equation 2. So, meron na tayong dalawang equation. Copy, equation 1. Tapos, equation 2. Yan. So, again, pwede kayong gumamit ng elimination or substitution method or kung gusto nyo, Cramer's rule. Okay? Excuse me. So, sige, mag-ano na lang tayo, elimination. Kasi, wala kang ano dito, wala kang imaginary. Sige, kailangan nating masolve pareho, yung I1 tsaka I2. Ang hinahanap kasi is yung IO. Yung IO, pag nag-KCL ka dito sa node na yan, KCL at node A, diba ito si I1. Tapos, bale, ito si I2. Yung mesh current I1 tsaka mesh current I2. So, summation of current equals 0 at node A. Bale, summation of current leaving equals summation of current entering. So, sa entering, sa leaving, meron tayong dalawa. IO tsaka I2, right? So, IO plus I2 equal sa entering is I1. So, ibig sabihin, para ma-solve si IO, base sa equation na to, okay, transpose mo ngayon si I2 sa kanan, IO is I1 minus I2. Right? So, para ma-solve pala si IO, kailangan pareho yung mesh current I1, I2. So, solve natin sila pareho. Unlike dun sa problem 1, I2 lang yung kailangan Kaya yun lang sinolve natin. So, this time, solve natin sila pareho para ma-solve si IO. So, sige, substitution na lang tayo. Okay? So, i-solve natin si I2 in terms of I1.
So, I2 is equal to 3 minus I1. Okay, substitute nyo ngayon. Ito yung bagong itsura ng 2. Substitute 2 in 1. Okay, ito yung equation 1 natin. So, papalitan ko ngayon itong value ng I2 in terms of this one para maging isang equation na lang tayo in one unknown I1. So, papalitan ko to ng 3 minus I1. Okay, so distribute nyo tong J. So, 2 minus J times I1 plus, so 3J or J3 minus JI1, right? Equal to 5 angle 0. So, itong J3, wala siyang I1, constant lang. I-transpose nyo sa kanan. Tapos, i-factor out si I1 dito sa kaliwa. So, factoring out I1 times yung sum ng coefficient. So, itong 2 minus J, then minus J. Okay, equal to 5 angle 0, then itatranspose nga itong positive J3 sa kanan. From positive sa kaliwa, magiging negative J3 sa kanan. So, ano to? Pwede nyo i-combine 2 minus J, 2 minus 2J, right? I1 equal to 5 angle 0 minus J3. Tapos divide nyo na lang both sides by 2 minus J2 para ma-solve si I1, which is 5 angle 0 minus J3 over 2 minus J2. Gamitan nyo ng calcu. So, input 5 angle 0 minus 3i over 2 minus 3i. 2i pala. Okay, sakto. So, ano si I1? I1 is 2 plus 0.5J amps. Next. So, si I2 naman, bale, using this equation 2, di ba? I2 is, copy natin, I2 is equal to 3 minus I1. So, substitute nyo 3 minus I1, which is itong nakuha natin, quantity 2 plus J 0.5. So, 3 minus 2, or i-distribute natin itong negative. So, 3 minus 2 minus J 0.5. 3 minus 2 is 1 minus J 0.5. Ito si I2. Okay. Amps. Yan. So, masasolve na natin si IO. Diba, IO is kanina, dun sa KCL equation, I1 minus I2. So, I1 minus I2. So, yung I1 natin, ito, copy. Then, minus I2 is ito. So, distribute yung negative 2 plus J 0.5 minus 1
So, negative times negative, positive J, 0.5. Okay. So, 2 minus 1, 1. Okay. Plus J 0.5 plus J 0.5, 1J or J. Okay. So, ito, CIO. So, convert nyo into phasor. So, sa CalQ, convert nyo into polar. So, 1 plus I, shift to 3. Okay. Approximately 1.414 angle 45 degree. Okay. So, kailangan pa nating i-convert to phasor yan. To time domain kasi yung given circuit natin, di ba naka-time domain? Okay, naka-time domain siya. So, kailangan i-convert to phasor, into time domain yung phasor. So, IO, bale, is amplitude 1.414, then cosine omega t. Ano yung omega natin? Yung angular frequency kanina is 2. Yung coefficient ni cosine, right? 2. So, cosine 2t to. Cosine 2t plus yung phase na 45 degree. Plus 45 degree amps. So, this is the answer. Okay, next. Number 3. Find IO ulit. Ten cosine 10 cube t volts, tas ito is 20 sine 10 cube t volts. 0.4 Henry. So, parang yung equation ay yung circuit lang din kanina, no? Okay. So, naka-time domain pa yung mga elements. So, convert muna natin into phasors. So, convert to phasors. Yan. So, dalawa ulit yung voltage source natin. So, VS1, let's call it as the 10 cosine 10 cube t. Pwede nyo lagyan ng 0 degree for the phase volt.
So, naka-positive cosine na siya. Pwede nang ma-convert directly to phasor in polar, equal to the amplitude 10, then angle phase 0 degree. Tapos dito sa pangalawang source voltage, VS2. So 20 sine 10 cube T. So hindi uli consistent, isang cosine tsaka isang sine. Convert na lang natin into cosine, itong sine. So parang sa previous problem, that's 20 cosine 10 cube T minus 90 degree volt. Okay. So pag kinonvert to polar, phasor in polar, amplitude 20, angle phase negative 90. Tapos yung capacitor tsaka inductor. So for 1 microfarad capacitor, ZC is 1 over J omega L. 1 over J omega, again that's yung coefficient nung T sa loob ng cosine, 10 cube. Or 1,000 rad per second. So J times omega, which is 10 cube, then times 1 micro. So 1 times 10 to the negative 6 yan. Right? Okay. So ilan to? Yung 1 over J, that's negative J. 10 cube times 1 times 10 to the negative 6. So cancel tong 10 cube, meron ka pang matitirang 10 to the 3. 10 to the negative 3, right? So, ano to? 1 over 10 cube, right? So, magiging 1 over 10 cube. Reciprocal ng 1 over 10 cube, 10 cube, or 1,000. 1,000, negative J 1,000. So, for yung inductor naman, 0.4 Henry, ang ZL niya is J omega L. So, J omega ulit, 10 cube, times 0.4 inductance. So, J 10 cube times 0.4. Bale, 400. Right? Okay. So, palitan na natin yung mga value. Copy yung circuit. Gawin natin phasors yung values ng elements. So, itong capacitor, baba pa nga natin. Gagawin ko na siyang impedance niya na negative J, 1,000 ohms. Itong inductor, gagawin ko ng impedance na J, 400 ohms. Palitan na rin natin tong IO as phasor IO. Tapos itong source na to, yung sine, ginawa natin siyang cosine, in phasor magiging 20 angle negative 90 degree volts. Tapos itong isa, yung cosine, ang value niya in phasor is 10 angle 0. Yan. So, pwede na ngayon tayong mag-mesh analysis. So, ilan yung mesh currents natin? Dalawa ulit. 1, 2. Right? So, current I1, current I2. So, dapat pareho uli yung direction nung current na inassume natin. Okay? Parehong clockwise para ma-apply yung pattern sa pag-create ng KVL equation. So, ano na tayo? Summation of voltage equal to 0 at mesh 1. So, voltage source muna, we have 10 angle 0 degree. So, saan papasok na polarity? Papasok yung current sa negative polarity. So, negative yung sign,
dito sa 10 angle 0. So 10 angle 0 degree volts, negative. Tapos, na tayo sa mga elements. So dito sa mesh 1, isum up nyo yung impedances, 2,000 ohm tsaka J400. So 2,000 plus J400. Then times yung current I1 sa mesh 1. Ang sign dapat nito, positive. Then minus, ito naman, yung common kay mesh 1 tsaka mesh 2 is itong J400 ohm inductor. So negative nung voltage across that due to I2. So impedance is J400 times yung current I2. Yan. So, considered na lahat ng mga voltage within the mesh 1. So, equate na to 0. So, simplify. Sige. Transpose natin tong negative 10 angle 0 sa kanan kasi constant lang siya. So, sulat natin tong 2,000 plus J400 I1. Then, negative J400 I2 equal to, so from negative sa kanan ay kaliwa, magiging positive 10 angle 0 sa kanan. Okay, pwede pa ba ang pababain yung coefficients? Yes, divide natin by 10, both sides. Okay, so 2,000 divided by 10, 200 plus 400 divided by 10, 40J I1. Okay. Tapos minus 400 divided by 10, J40 I2. And then equal to 10 divided by 10, 1 na lang. 1 angle 0. Equation 1. Next, so equation 2, summation of voltage equal to 0 tayo at mesh 2 naman. So sa voltage source muna tayo sa mesh 2. Meron tayong isang voltage source. Check nyo kung saang polarity papasok yung current. Papasok siya sa positive, right? So positive yung sign natin sa voltage dito kay 20 angle negative 90. So positive 20 angle negative 90. Tapos consider na natin yung sum nung impedances within mesh 2. Yung negative J1000 tsaka J400. Okay? So negative J1000 plus J400 times yung mesh current I2. So anong sign nito? Positive. Okay, positive. Then minus yung voltage dun sa common element sa mesh 1 and mesh 2 due to I1. So minus, ito yon yung J400, right? J400 times yung mesh current nasa mesh 1. Okay? I1. So equate to 0. Yan. So transpose na lang natin to sa kanan kasi positive lang siya. Constant lang siya, walang variable. So meron tayong, unahin ko tong negative J400 ohm. So negative J400 ohm. Negative J400 I1. Tapos simplify natin to. Negative J1000 plus J400. Negative J600, right? I2. Tapos transpose natin to sa kanan, positive sa kaliwa. Pag tinranspose sa kanan, magiging negative 20 angle negative 90. Yan. So, pwede pa bang pababain?
yung ating coefficient. Pwede pa siya sa divide sa 20, right? So, negative j 400 divided by 20, that's 20. Negative j 20 I1. Tapos, negative j 600 divided by 20, that's negative j 30 I2 equal to negative 1 na lang to. Negative 1 angle negative 90. Okay? Pero, again, kapag kinompute nyo yung negative 1 angle negative 90, magiging ano yan? J negative of 1 angle negative 90. Oh, I na lang siya, 'di ba? Or J. So, magiging ano na lang pala to. So, negative J20 I1 minus J30 I2 equal to J. So, pwede nyo ngayong i-divide both sides. Sige, para positive yung mga coefficient dito, divide ko by negative J. Okay, so cancel na to. 20 I1 na lang. Cancel to. Positive 30 I2. Then J divided by negative J, negative. So this is equation 2. Yan. So meron na tayong dalawang equations. Ito, equation 1. Copy. Tsaka equation 2. Okay, kailangan ba nating i-solve pareho? O, kailangan kasi common lang yung circuit natin sa 2, di ba? Kung ito rin yung hinahanap, si I1, so pag nag-KCL ka dito sa A, okay, ito, di ba? A, ito si I1, ito si I2. So, IO uli is I1 minus I2. Same dun sa equation sa previous problem. Pag nag-KCL ka, summation of current is 0 at A, node A. So, hanapin natin pareho. So, paano natin isa-solve to? Pwedeng elimination or substitution. Or Cramer's rule. Sige, mag-ano na lang tayo. Mag-elimination kasi constant lang naman yung coefficient dito. So, ang gagawin ko, si I2 isa-solve ko. Or actually, may coefficient pala, no? Sige, mag-elimination pa rin tayo. So, isa-solve ko si I2. 30 I2 equal to negative 1 minus 20 I1. Okay, tapos divide both sides by 30. So, I2 is negative 1 minus 20 I1 over 30. Hindi, mag-ano na lang tayo. Parang nako-complicated na ako dito. Pwede rin yung ganito, mag-Cramer's rule tayo para makita nyo rin kung paano yung Cramer's rule. Cramer's rule na lang tayo para
ma-recall ulit natin yung Cramer's rule. So, gawin nating matrix equation. Matrix form itong equation. So, meron tayong coefficient ni I1, ito, copy. Tapos, coefficient ni I2, ito. Copy. Yan. Ito yung coefficient matrix. Oops. Tapos, times doon sa mga variables, unknown variable, yung matrix nun is column matrix I, capital I dapat. Phasor I1, I2. Equal to the column matrix nung constant sa right side, which is 1 angle 0 and negative 1. 1 angle 0 and actually, yung 1 angle 0, 1 lang din yan eh. Okay. Ito. So, gawin na lang natin 1. Pag kinumpute nyo sa calcu, 1 lang yan. So, paano natin isa-solve si I1? That's yung denominator is yung determinant nitong coefficient matrix. Okay. Yung numerator niya is, so copy din natin yung coefficient matrix, pero papalitan natin ngayon yung column na to nung constant matrix. Kasi ito yung column natin for the coefficients nung I1, di ba? So papalitan natin ngayon yan nito. Yung 1, negative 1. Tapos kuhain mo yung determinant. Next, yung I2 naman, so same denominator, yung determinant neto nung coefficient matrix. Then, sa numerator niya naman, okay, itong coefficient matrix, papalitan mo naman tong column na to. Ito kasi yung coefficient ni I2, di ba? Papalitan mo ng constant matrix na same sa kanina yung 1, negative 1. Yan. So, hanapin muna natin tong denominator, yung determinant ng denominator. Kasi common siya, di ba? Kapag 2 by 2 matrix, tas dinideterminant mo, ang formula lang ay, let's say, ABCD, product ng AD minus product ng BC. Therefore, dito, product ng 30 times 200 plus J40 minus product ng 20 times negative J40. Gamit kayong calculator. So, 30 times 200 plus 40i minus 20 times negative 40i. Okay. Ang value ay 6,000 plus 2,000J. Sige, store natin sa A. Pero pwede nyo namang kopyan kasi sakto lang siya. Hindi naman siya decimal. So therefore, kapag kinuha natin yung I1, ito. Copy natin yung I1. Yung numerator niya is, so product nito, determinant niyan is 30 times 1 minus negative 1 times negative J40. Then divided by, yung determinant ng denominator is ito. So input sa calculator,
So 30 times 1, 30 lang yan, di ba? Minus negative 1 times negative 40i divided by yung denominator nasa alpha a, in-store natin, di ba? Okay, so meron tayong 1 over 400 minus 3 over 400j. Ito si I1. Sige, sulat natin in exact value as a fraction. So in polar, pwede nyo rin kuhain in polar, shift 2, 3. Yan siya. Okay. Tapos, yung I2 naman, copy natin yung matrix or yung value for I2. Ito. So, yung numerator niya is, determinant niyan is, you have negative 1 times 200 plus J40 and then minus product ng 20 and 1 minus 20 times 1 tas divided by yung same denominator yung determinant na nakuha natin ito. Okay, so input sa calcu, so negative 1 times 200 plus 40i minus 20 times 1 or 20. So, yung denominator nasa alpha a, di ba? Okay. Ito yung exact value. Negative 7 over 200 plus 1 over 200j. Amps yung unit natin. Ito ay amps din. In decimal, yan siya. Okay, yan. So, makakompute na natin ngayon si I.O. Again, yung I.O. I1 minus I2, di ba? So, ano si I1? Copy natin yung exact value ito. Oops, may hindi na kopyang 0. Okay, kulang ng 0. Minus I2, yung nakuha nating value kay I2, ito. Sige, input nyo na yan sa calcu. So, dapat pala in-store na lang din natin, pero sige. Pwede namang i-input. So, 1 over 400 minus 3 over 400i minus the quantity. Sorry, hindi kita. Okay, minus the quantity, negative 7 over 200 plus 1 over 200i. Okay, in polar, kasi kailangan natin i-convert to time domain. Shift to 3. Approximately 0.0395 angle negative 18.435 degree amps. So, kailangang i-convert to time domain kasi
Naka-time domain yung original circuit eh, di ba? Time domain IO yung hinahanap. Ito, IO. Ano yung angular frequency para natin balikan? Omega natin is 10 cube ba? Okay, 10 cube. So, in time domain, itong IO ay amplitude 0.0395 cosine omega t. Again, yung omega, chinek natin, diba? 10 cube. Plus yung phase, negative 18.435 degree amps. Or pwede rin tong nakamili kung gusto nyo. Convert nyo to milli, move the decimal point 3 beses to the right, bale magiging 39.5 cosine 10 cube t minus 18.435 degree milliamps na siya. Pwede rin. Okay, so yon, hanggang dito muna siguro, part 1 pa lang ito. Nakasolve pa lang tayo ng 3 problems. So abangan nyo yung part 2. So magsisolve pa tayo ng more problems for this topic, mesh analysis. Okay, so sige, end ko na muna yung ating video tutorials. Thank you for watching. I hope you learned something from this video. God bless everyone. Bye-bye.